Naku, bukong-buko ang drama ng Duterte family at ng mga Duterte supporters. Ito ay matapos po na personal na magpunta si dating Senador Sani Trillanes sa The Hague, ICC. Alam niyo man yung si Trillanes ay isa sa mga kumplena mula 2017 during Duterte administration. Sila at yung mga kasamahan ang nag-file ng kaso against Duterte, crime against humanity, human rights violation. Kaya meron talaga siyang access at karapatang magpunta doon sa The Hague. Dahil dito, nabuko ni Trillanes ang dramang nag-collapse daw si Digong, masama daw ang kalusugan, hindi daw maganda yung kalagayan, lahat pala kabaliktaran. Sabi ni Trillanes, maganda yung kulungan, para daw club. Sandali, bago natin bigay ang mga paliwanag tungkol dito, pakinggan muna ninyo itong interview kay Trillanes. Pagkatapos na siya ay makabalik ng Pilipinas sa kanyang maiksing biyahe dyan sa ICC, The Hague, Netherlands. Saan biyahe nyo? Ayan. Mabuti naman po. Marami tayong mga nakalap na impormasyon doon at marami din tayong nagawa in the furtherance of the successful prosecution ng kaso ni Duterte. What exactly did you do there? And who asked you to go to The Hague? Yeah. Tingnan ko kung anong ginawa doon at saka sino, ang dahilan bakit nagpunta. Since Sino nagpupunta? 2017, I am an interested party to the case bilang isa sa mga naunang nag-file ng kaso na yan. So since that time until the present, I have been constantly engaging with Ayun. Meron siyang personality. ICC officials. So yan po yun. Of course, habang nandun kayo, I'm sure nababalitaan nyo din kung ano-ano yung mga impormasyon na kumakalat po dito Correct. sa Pilipinas. The one of which is that, the Vice President is claiming that the President is not in good health. But when you look at other interviews of other family members, the former President seems to be doing fine. Ano pong mga nakalap niyong balita or impormasyon tungkol sa kalagayan ng dating Ayan na. Pangulo? Okay, ang nasabi po sa atin na impormasyon ay yung polisiya nila, yung sitwasyon nila sa detention center sa ICC. So meron silang medical team dun sa loob, Ayun. tapos merong ambulansya naka-standby sa labas, yung hospital 5 minutes away. Kahit Lapit lang. anong medical emergency, sinisiguradong makakapag-responde sila. At ang sitwasyon nila doon ay hindi ito selda-selda, no? Parang country club lang ito. So may Country club. komportable silang kwarto, may banyo sa loob, may common facility sila, may kitchen sila, may recreational areas. So lahat ng pwede nilang gawin para maglibang, meron doon. Tapos meron access si Duterte sa kanyang pamilya 24/7 sa telepono. Okay. Tapos wala ding limit ang bisita sa kanilang kay Duterte. Kaya re-reviewin niyo yung mga interview nila tuwing bumibisita sila kay Duterte, malalaman nyo na okay yung kalagayan, maganda yung usapan. Then suddenly, ngayon may historical na 3 beses na hinimatay o kung ano man. Kaya duda ako sa truthfulness ng sinasabi nila na yan at palagay ko ito ay dahilan lang nila para ma-delay yung confirmation of charges hearing. At the same time, makakuha sila ng simpatsya para doon sa interim release na nilalakad nila. Do you know? Matindi. Ayan, no? Si dating Senador Trillanes po yung nagsasalita dahil galing siya sa daig. So, maayos ang kwarto, maayos yung kulungan, para daw country club, matindi. Parang VIP ang dating. So, maayos talaga ang kulungan sa abroad kumpara dito. At ayon nga po kay dating Senador Antonio Trillanes III, maganda nga daw po talaga ang kulungan sa The Netherlands. At kahit tayo,
kapag nabanggit yung the Netherlands, alam natin na maganda talaga yan, di ba? Netherlands yan eh. Di ba? Kahit na kulungan talaga dyan, pag binanggit mo Netherlands, Dutch government, parang maisip mo talaga maganda talaga kulungan. Kahit yung normal na kulungan sa the Netherlands, hindi yung ICC. Kasi ang International Criminal Court, ang host country niya ay the Netherlands. So maganda po ang klima sa Netherlands. Maganda ang ambience, maganda ang paligid, maaliwalas, malamig. Kaya nagtataka tayo kung bakit ito nasabi ni Robin Padilla. Heto po, panoorin ninyo yung video ni Robin Padilla na sinasabi niya na nakakulong daw si Digong Duterte sa Bartolina. Habang sinasabi yan ni Robin Padilla, ito naman po ang yung nasa may gilid na video gawing kanan. Makikita naman po ninyo yung kaibahan ng sinasabi ni Robin Padilla na videohan ni Gretchen Ho ang loob ng ICC detention. So ito po yung video. Alam niyo po, kung ikukumpara ko yung pangungulungan ko dito sa Pilipinas, sa pangungulungan ng ating Tatay Digong, ay napakalayo po. Sapagkat ang kulungan po natin ay hindi po parehas ng kulungan sa ibang bansa. Si Digong po ay nakakulong sa napakaliit na kwarto. May oras po para siya ay lumabas. Halos buong araw siya po ay nasa loob ng kwarto na yan, na meron lang pong maliit na butas kung saan po inaabot ang kanyang pagkain. Napakahirap po dahil dito po sa atin, sa amin sa Muntinlupa, ang tawag po namin doon Bartolina. Yun po ang itsura ng kinalalagyan ni Tatay Digong. Siya po ay nasa Bartolina. Wala po siya doon nakakausap, wala po siyang nakakakwentuhan, at higit sa lahat, napakahirap po para sa isang nangungulungan na sa ganong edad ay nag-iisa ka, wala pong nag-aasikaso sa iyo. Alam niyo po, ang aking mahal na ina, nung siya po ay nag-umpisa na nagkaroon ng mild dementia, siya po ay 80 years old. Ang aking pong ina ngayon ay 89. Siya po ay may advanced dementia na. Kaya batid ko po kung ano ang hinagpis ng mga nagmamahal kay Tatay Digong. Kung paano po nakakalimot sa kanyang pangalan, nakakalimot sa pangalan ng mga anak niya, nakakalimot sa mga bagay na may kilalaman sa katawan niya, kung kailan siya dudumi, kung kailan siya iihi. Mga bagay po yan na inilalapit ko po sa ating mga kasamahan at sa mga kababayan natin. Kung sana po ay mapagbigyan ang aming kahilingan. Hindi naman po kami humihingi na siya po ay pakawalan. Ang hinihingi po namin, siya po ay maialis sa Bartolina. Iba po ang pangungulungan sa ibang bansa sa pangungulungan sa atin. Alam ko po, batid ko po, meron pong mga katulad niya na nakulong dito sa bayan natin. Na mga politiko na nakulong dito sa bayan natin. Pero iba po na hindi ka nakakulong sa sarili mong bayan. Yun lamang po, mga mahal kong kasama dito bilang mga Pilipino. Bilang mga Pilipino, isang matandang Pilipino ang merong karamdaman sa kanyang pisikal at mental. Siguro po sa ating mga ugaling revolusyonaryo sa pagkakataong ito, kailangan tayong bumangon at sagipin natin ang ating kababayan. Yun lamang po, maraming salamat. Alam po ninyo, kung si Digong po ay walang pinagurgur na libo-libong tao, walang pinagurgur na mga inosente, baka kahit ako po, mag-rally ako sa labas ng ICC para manawagan na pakawalan si Digong. Kaya lang kriminal yun eh. Robin Padilla, bobo ka ba? Kriminal yan.
Yung pinapakiusap ninyo, napakawalan. Buti sana kung walang kasalanan yan. Buti sana kung hindi yan demonyo. Diba? Kaya nako sa mga taga-ICC, alam naman natin na walang bearing itong mga panawagan na ito. Ito nga resolusyon na ipinasa nitong si Alan Peter 10K Cayetano. Wala naman tong bearing sa ICC at hindi naman to papakinggan ng ICC. Bakit? Hindi naman tayo miyembro ng ICC. Kaya wala pong pakialam ang ICC sa atin. Kahit ano pa ipagbunganga natin dyan sa ICC, kahit na magresolusyon pa ng kung ano-anong resolusyon ang mga Duterte dogs dyan sa Senado, hindi po yan papakinggan ng ICC. Wala pong ganoon na pribilehiyo ang Pilipinas para pakinggan tayo ng ICC dahil unang-una hindi tayo miyembro. Bakit kaya hindi nyo unahin na ibalik tayo sa pagiging miyembro ng ICC? Yun ang unahin ninyo. Kasi kapag ang inuna ninyo ay yung mga ganyang resolusyon, halatang-halatang pamumulitika lamang yan. Halatang-halatang nagpapapansin lang itong si Boy 10K. At halatang-halatang dinadivert lang ang issue ng flood control project para makakalimutan ng taong bayan ang issue ng mga Duterte dogs na sangkot sa flood control scam. Biglang nagpasa ng ganyang resolution si Boy 10K. Di ba? Medyo nakalimutan ng konti ng ating mga kababayan yung issue ng flood control project, scam, kickbacks, anomaly. Di ba? Kita nyo. Back to the ball game tayo. Doon tayo sa usaping korupsyon. Kaya, wag nyo lituhin, wag nyo samahan ng mga ganyang pamumulitika, Boy 10K. Alam namin, galawan ninyo. Gusto nyo lang malibang kami at makalimutan ng issue ng korupsyon na nasasangkot si Joel Islord, si Jingay, at etong si Bulok na Keso. Dito. Ay yung sinasabi ng mga Duterte na limitado ang pagdalaw, mahirap ang kalagayan, hirap na ang sitwasyon ni Duterte, ni Digong, ay hindi naman pala. Tapos sabi nila para bang walang access yung pamilya, yung pala naman kahit sino pwedeng dumalaw. At 24 hours daw pwedeng gumamit ng telepono. So, walang problema. Yung mga Duterte supporters, kahit mga Duterte senador, kung magdrama, akala mo iisang hibla na lang at mawawala ng buhay ni Duterte, hindi naman pala totoo. Kaya mas kuminsan yung gumagunita, mas okay ma-interview yung Mrs. Elizabeth Duterte, yung original na asawa. Yun umaamin yung kung anong tunay na kalagayan. Elizabeth, ano pong observation nyo sa kalagayan ngayon ni Tatay Dico? He is okay. He's happy also seeing us and jolly. Yeah. He was jolly today. Yeah. The visit was really very engaged. How long was the visit? Pero pag si Sara Duterte, si Pulong Duterte, at yung mga anak ni Duterte ang nagsalita, ang layo sa katotohanan. Na para bang kawawang-kawawa, nagpapaawa talaga. At siyempre, yung kanilang mga kasamahan ditong Duterte supporters sa Pilipinas, politiko man o sibilyan, napapakalat din ng paawa effect. Hindi naman pala yun ang tunay na kalaga. Isipin mo yung hospital, 5 minutes away, 5 minuto lang doon sa kulungan. Diyan lapit, in case may mangyari, doon kagad. At meron daw ambulansya na naka-standby doon. May mga medical team na naka-standby doon. So, ibig sabihin, hindi totoo yung collapse. Kasi kung nag-collapse yan, dapat nila sa hospital, hindi naman pala dinala. Pero ang sabi ni Sara, di ba nasa hospital daw? Dahil nga nag-collapse. Hindi naman pala. Isang tayo maniniwala ngayon sa mga Duterte, DDS, o kay Trillanes. Again, si Trillanes po, inuulit ko, hindi ako tagapagsalita ni Trillanes, hindi ko nga nakikita ng personal yung mamang yan Pero sinisira nila yung credibility nila, ngayon mas tama ang sinasabi. Siya ay merong access sa ICC kasi sila yung original na nag-file ng kaso against Duterte at iba pang co-accused sa kasong ito like Senator Bato de la Rosa. Yun. So may access sila kung anong update sa kaso. May access sila kung para alamin yung kanilang idinimanda. At yun na-discover. Ako ang tingin ko rito, ito si Trillanes mukhang nakapasok ng kulungan Kasi na-describe niyang mabuti. Hindi lang niya inaming siya nakarating doon, pero mukhang nakarating sa loob. Kasi na-describe niya yung laki
yung facilities, at kung ano-ano pa. Eh may balita pa nga na nakausap pa raw ni Digong eh. Yan, hindi ko alam kung aaminin ni Trillanes yan. May balita pa tayo na nakausap pa raw ni Digong si Trillanes. O ibig sabihin kahit sino, pwede palang dumalaw. Baka sinasabi nila off limit ang pagdalaw para bang paawa talaga. Tama na kasi ang drama. Nandiyan na kayo, harapin na lang ninyo. Ayan, sabi tuloy ni Trillanes, style nila yan para ma-delay ng ma-delay yung pre-trial. Style nila yan para makumbinsi ang ICC judges para magkaroon ng interim release. Kita nyo, bukong-buko. Naku, galit na naman itong mga Duterte supporters na yan. Sa kay Trillanes, baka pati sa akin magagalit kayo. Ay bahala kayo sa buhay nyo. Ako naman ay nagbabalita lang. Hindi ito fake news at wala akong fake news. Kasi si Trillanes ang kinukot ko doon sa kanyang interview. Si Trillanes ang nagpakawala ng balitang ito. Trabaho lang ibalita. Diba? Anong inyong masasabi niyan? Huwag kayong pikon. Sakit sa ulo yan. Alam natin na ito nga si Robin Padilla hindi pa po nakapasok ng kulungan sa ICC. At kulungan lang naman dito sa Pilipinas ang nakapasok siya sa Bilibid. Kaya siguro nasasabi niya na Bartolina ang pinagkukulungan ni Digong dahil hindi naman niya ito nasilip, hindi naman niya ito nakita ng personal. Pero alam niyo po, kung matalino ka, magre-research ka, titingin ka sa mga hanap ka lang sa Google, sa YouTube ng mga ICC detention center na na video. Marami po diyan na mga video na ipinapakita po ang loob ng kulungan ng ICC. Mayroong basketball, may gym, mayroong library, maayos ang palikuran, maayos ang kainan, at maayos po ang kitchen. Ngayon, dito naman sa mga anak ni Digong na si Sara Duterte, Pulong Baste, at si Bongo na tuta ni Digong sa Senado, alam natin na nagsisinungaling lang sila. At kunwari, kawawa si Digong, kunwari aping-ape, pero ang totoo, si Digong ay napakaganda ng kulungan at para nga daw pong itong country club. Sabi nga ni Professor Llamas, kung ikay walang bahay sa the Netherlands, pwede kang gumawa ng krimen at dun ka magpakulong sa ICC at para kang nakakondo. Kung ikay walang bahay, wala kang tirahan, magiging maganda pa ang kulungan mo doon at napakaayos po. Dahil si Professor Llamas ay nakapasok din doon sa loob ng Dahig ICC sa The Scheveningen Prison ng Netherlands. Kaya alam niyo po, lahat naman ito mga naratibo para po magmukhang kawawa si Digong at magmukhang aping-ape sa madla at makakuha ng simpatya sa mga Pilipino. Alam niyo po medyo bulok na yung ganyang style at marami nga po ang hindi naniniwala na si Digong ay aping-ape dahil alam naman natin na ang matandang ito isang pitik lang ng kamay na ganun, isang kumpas lang ng kamay, alam natin na kayang-kaya nitong mag-utos na gumurgur, mambuisit, magkaso ng mga tao na kumakalaban sa kanya. 'Di ba? Kaya nga po etong si Digong ay hindi mabigyan-bigyan ng interim release kasi nga po unang-una napakataas pa rin po ng kanyang impluwensya. Ikaw ba naman may anak kang vice presidente, anak na kongresista, o anak na mayor, mga apo na mayor, vice mayor at congressman. 'Di ba? Kaya alam natin na ito pong si Digong ay pinagpapaawa lang talaga ng mga anak. At si Ma'am Elizabeth Zimmerman ang mas dapat na paniwalaan natin dahil ito hindi to magsisinungaling dahil wala naman itong kumbaga interes sa politika at hindi niya kailangan magsinungaling kung ano talaga ang kalagayan ng dating asawa. Dahil nga po ito namang si Digong alam naman natin na talagang maayos ang kalagayan nito at ito po ay hindi talaga masasabi na at risk ang kanyang buhay. Pinapaawa lang talaga ng mga kampo ni Digong para po makakuha ng simpatya. Alam nyo, isa sa mga bumoto para mapabalik sa Pilipinas at ma-house arrest, etong si Digong ay walang iba kung hindi si Senator Panfilo Lacson. Pero ang take kasi ni Senator Panfilo Lacson ay para sa bilang Pilipino at isave dapat ang ating kababayan.
'Di ba? Alam nyo, ngayon ko lang kokontrahin si Senator Panfilo Lacson. Napakataas ng aking paghanga diyan. Isa siya sa mga senador ngayon na pinagkakatiwalaan ko at aking ginagalang, tinuturing na parang tatay na natin sa pagbablog, dahil nga po kumbaga sa kanya tayo nakikinig, meron tayong mga pinapakinggan ng mga interview niya at naniniwala tayo sa kanya. Napakataas ng tiwala natin sa kanya. Pero kukontrahin ko lang yung kanyang pahayag na si Digong bilang isang Pilipino dapat ay mapauwi dito sa ating bansa. Ako hindi po naniniwala dyan, dahil buti sana kung si Digong po ay gumawa ng mabuti noong panahon ng kanyang panunungkulan, siguro baka kahit ako ay talagang pumunta ako ng dahig at dalawin ko doon ng mga kababayan natin at samahan natin ang mga pro Duterte supporter para ipanawagan na si Digong ay iuwi na dito sa Pilipinas. Baka kahit po ako gawin ko yon. Kaya lang po dahil nga po itong si Digong naman ay kriminal, gumawa ng napakatinding krimen, at binrainwash niya ang kanyang mga PNP noon para makakota. At ang nag-implement ay itong si Bato, at ang tagabayad ng kota ay si Bongo daw po. Diba? Hindi po siya nararapat na maiuwi dito sa Pilipinas. So, maraming salamat po sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Thank you po Sir Mike Abe. Huwag nyo kakalimutan, may Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. Walang fake news kay Sir Mike Abe. Support po natin. At maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood ng aking mga video. Thank you po. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo mo, chup chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.